Annyeonghaseyo mga man! Welcome sa Day 2 travel vlog to Seoul, South Korea. Nandito na kami ngayon sa biyahe papuntang Gyeongbokgung Palace. At bago ang lahat, yan pala yung tour guide namin si Taylor. Ang ganda talaga ng view pag ganitong autumn season. Tapos hindi rin ganun kalamig. Sabi ni Taylor, ang tawag daw pala sa mga maple leaves in Korean ay dampong. At before kami pumunta ng Gyeongbokgung Palace, dadaan daw muna pala kami sa Cham Hanbok Rental para mag-rent ng hanbok. Ang pagsuot o rent ng hanbok ay included na din sa binayaran namin. Tapos yung nabanggit kong more or less 67,000 na binayaran namin sa tour na to mga man, per pax pala yun ha, hindi ko kasi nasabi, may bad. At after 30-minute drive, nandito na kami sa Cham Hanbok Rental. Ang hanbok pala ay traditional na kasuotan ng mga Korean. Ang literal na meaning ng salitang hanbok ay Korean clothing sa South Korea. At sa North Korea naman, ito ay tinatawag na chosonot. After mag-rent ng hanbok, biyahe lang ulit ng 5 minutes papuntang Gyeongbokgung Palace. So ayan, nakarating na kami at naglalakad ngayon papunta sa may Gwanghwamun Gate or yung main entrance ng Gyeongbokgung Palace para manood ng Royal Guard Changing Ceremony. Yung ceremony pala ay every 10 AM at 2 PM every day. Except Tuesday, since close yung Gyeongbokgung Palace every Tuesday. Kaya, huwag kayong pumunta dito ng Tuesday. Ang Royal Guard Changing Ceremony ay isang traditional na pagsasadula ng ritual na pagpapalit ng mga bantay na naganap noong Joseon Dynasty na nagsimula noong 1469 kung saan pinoprotektahan ng mga gwardya ng hari ang mga pintuan ng palasyo at bini-verify ang pagkakakilanlan ng bawat isa bago gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ang seremonya ay muling binuhay bilang isang cultural na performance noong 1990 at naging pangunahing tampok sa Gyeongbokgung Palace mula noon. At ayan, panoorin na muna natin ang Royal Guard Changing Ceremony. After manood, ito papasok na kami sa palace. Free pala yung ticket pag nakasuot kayo ng hanbok. If hindi naman kayo nakahambok, nasa 3,000 Korean won ang ticket. If children 7 to 8 years old, 1,500 Korean won ang ticket. At if children 6 years old and below, at seniors 65 years old and above, free ang ticket. Tapos free for everyone pag culture day or every last Wednesday ng month. Ang Gyeongbokgung Palace ay tinayo noong 1395. Ito ay ang pinakamalaki at pangunahing royal palace ng Joseon Dynasty. At ito ay nasira dahil sa sunog noong 1590s during Japanese invasion at nirebuilt noong 1867.
Ang Joseon naman ay ang pangalan ng Korean Kingdom na namuno sa Korea mula 1392 hanggang 1897. At ang meaning ng Joseon ay Land of Morning Come. At nandito na kami sa Gyeongjongjeon o ang main throne hall ng palace. Dito ginaganap ang royal coronations, pagtanggap ng mga dayuhang embahador, pag-aanunsyo ng mga bagong batas, pagdiriwang ng mga major national events at iba pa. At yung mga batong yan ay ang rank markers. Diyan tatayo or proposition according sa kanilang ranggo ang mga court officials during royal ceremonies at iba pa. At may mga numbers din dyan sa stone rank markers para malaman yung order at ranggo ng mga court officials. After main throne hall ng palace, papunta na kami sa Gyeonghwaeru Pavilion. Dito naman ginaganap ang royal banquets at important diplomatic gatherings. Ang palace, specifically ang pavilion, ay ginamit bilang filming location para sa maraming K-dramas. At ayan, may napapicture pa nga sa kanila na kabayan natin. Pero dapat sa akin ka napapicture man. Ako yung vlogger eh. May picture ka na sana ni Aman TV. What? Joke lang. At balik tayo sa vlog. Yan pala yung Gyeonghwaeru Pavilion. Ang pavilion at main throne hall pala ay kabilang sa Oejeon o Outer Court. Dito yung public at political space ng palace. At ngayon, nandito na kami sa Naejeon o Inner Court. Ito yung private living space ng King, Queen at Royal Family. Yung nasa kaliwa ay ang Cheonchujeon Hall, ang residential at ceremonial space. At yung nasa kanan naman ay ang Sajeongjeon Hall, ang opisina or council hall ng hari. Ang lugar kung saan pinangangasiwaan ng hari ang mga gawaing estado, mga meetings at mga administrative duties. At ang mga butas na yan ay ang heater ng hall. Yan ay ang firebox or agungi. Diyan nilalagay ang sunog na kahoy para uminit yung floor ng hall. At yan ang traditional underfloor heating system or undol. Next naman ay ang Gangneungjeon o ang private residence ng hari. Diyan natutulog ang hari. At oo, ang hari lang. Magkahiwalay sila ng tulugan ng reyna. Dahil ito sa Confucian principles. Kasi ang Gangneungjeon symbolize authority, governance at responsibility. Habang ang Queen's residence or Gyotaejeon represented domestic management or family matters. At para na din sa seguridad ng reyna at mga anak nila. At yan ang Gyotaejeon, ang private residence ng reyna. At dyan din daw pala nanganganak ang reyna. At yung sa likod namin ng mga pader, may mga rooms daw pala dyan. At dyan naman daw natutulog ang mga court ladies or yung gungyo. At ayan, palabas na kami ng palace. After nito, isasauli muna namin ng hanbok tapos pupunta sa next travel spot, ang Bukchon Hanok Village. At nandito na kami sa Bukchon Hanok Village, ang historic residential neighborhood in Central Seoul, South Korea. At habang naglalakad, may nakita kaming nagbebenta ng yewot. Para siyang candy na matamis na pag ninunguya mo dumidikit sa ngipin. Ang yewot daw ay gawa sa pumpkin, and it is good for digestion, respiratory system, and it will make you super energetic. Kaya pala mga energetic masyado mamura out ng free taste ang mga thunders. Huli, pero di kulong. Ang Bukchon Hanok Village features hundreds of traditional Korean houses or hanok mula pa noong Joseon Dynasty. Libre naman ang pagpunta dito from 10 AM to 5 PM. Pero dapat irespeto ang privacy ng mga residenteng nakatira dito. Huwag kayong kumatok or mag-doorbell sa mga bahay. Tapos may mga souvenir shops, tea houses, cafes at iba pang mga stores dito sa may alley. Mabilis lang kami dito kasi walang maparkingan si Taylor at magla-lunch na din. At dito na kami sa biyahe papuntang Dongdaemun para mag-lunch. Nasa 3 to 5 minutes lang yung biyahe. Ayan, nasa Dongdaemun na kami at dito kami kakain. Ang lunch namin ay grilled fish, bulgogi, tofu soup at mga iba't ibang klaseng side dishes. Masarap yung pagkain nila dito mga man. Tapos napaka-local na mga vibes. Kami lang talaga yung mga foreigners na kumakain dito sa oras na to eh. After lunch, syempre, siesta sana. Kasi ang dami kong nakain. Tapos may kasama pang soju. Pero dahil naka-travel agency nga, nandito na kami sa first budol shop ng tour. At yan ay ang Charm and Charm, isang cosmetic shop. Dito may Pinay na magpapatry sa inyo ng iba't ibang uri ng pampaganda. At matik, tax refund na dito pagbayad nyo sa cashier. Basta naka 15,000 Korean won above kayo. Pero buy at your own risk. At after ng first budol, biyahe na ulit papunta sa next budol.
At yan ay ang Cheongha Korean Ginseng Museum. After 40 minutes na biyahe, nandito na kami sa Cheongha Korean Ginseng Museum. Dito, ikukwento sa inyo kung paano tinatanim at hinaharvest yung ginseng. Pati na din ang mga health benefits nito sa ating katawan. Pinay din yung nag-e-explain sa amin. At syempre, yung binibenta nila ay mga ginseng supplements, tea, coffee, may mga cosmetics din na gawa sa ginseng at iba pa. Yung kape nila lasang lupa, syempre dahil nga siguro gawa sa ginseng. At matik tax refund na rin dito sa cashier, pero again, buy at your own risk. At yan yung Pinay na nag-e-explain sa amin at cut muna ang video kasi bawal na mag-video sa loob. After ng second boodle shop, eto nasa biyahe na kami papuntang Insadong Street para doon na mag-dinner. Tapos plano rin ni Mrs. at ni ate na bumili ng mga paintings. Mga artist pala kasi sila. Artistahin. Pero bago yan, yung dinadaanan pala namin ngayon ay street ng Blue House or Cheongwade, ang executive office at residence ng president ng South Korea. Nasa left side nga lang kaya hindi kita. Kaya ito, kumuha na lang ako ng picture sa internet. At kung napapansin nyo, walang naglalakad or dumadaan sa may left side or sa harap ng Blue House. Tapos may mga nakatayong security personnel kasi bawal maglakad doon na side. Kaya nasa right side lang naglalakad ang mga tao. At ayan, after 15 minutes na biyahe, nandito na kami sa Insadong Street. Ang Insadong Street ay parang Myeongdong Street lang din. Pero more on locals lang yung mga tao na nandito. Marami din mga souvenir shops, art galleries, antiques at restaurants dito. Kaya kung mga artist din kayo at gusto nyo bumili ng mga paintings, dito kayo pumunta sa Insadong. At ayan, nakabili na sila ng paintings. After nila makabili ng painting, nag-dinner lang kami, tapos bumalik na rin sa hotel. Kaya dito ko na muna tatapusin yung day 2 vlog ko mga man. See you sa day 3! Nga pala, pag natripan nyo tong video to, palike and subscribe naman, tapos pahit na rin ng bell button. Thank you!